Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1581. Wala pang 10 segundo, 12 ng mga eksperto ang bumagsak. Maging ang kanilang mga kaluluwa ay nawasak. Nang makita ito, tumaas ang moral ng Fox Tribe. Agad na tumaas ang kanilang mga pag-atake. Sa pagkakataong ito, ang 5 Poison Divine Sect ang nagplano nito, ngunit hindi marami ang umatake sa panig ng Fox Ancestor. Maliban sa isang 4th layer na Undying Soul Realm Expert, mayroon lamang 10 3rd layer na Undying Soul Realm Expert at ilang daang una at pangalawang layer na Undying Soul Realm Expert. Siyempre, hindi ito lahat ng puwersa ng 5 Poison Divine Sect. Karamihan sa kanila ay ipinadala upang lipulin ang Leopard Tribe. Nawawala ang Fox Ancestor at Leopard King, ngunit alam ng 5 Poison Divine Sect na patay na sila. Ito ay dahil ang 5 Poison Divine Sect leaders ang pumatay sa kanila. Gayunpaman, ang Leopard Tribe ay mas malakas kaysa sa Fox Tribe. Kahit napatay na ang Leopard King, hindi sila maaaring maliitin. Sa pagkakataong ito, gusto ng 5 Poison Divine Sect na matakpan ang muling pagkabuhay ng Fox Ancestor at Leopard King. Hanggat ang Fox Ancestor at Leopard King ay patay, ang 100 Beast Territory ay mawawala ng 3 Super Expert. Para sa natitirang daang tribo, walang dapat ikatakot dahil ang ilan sa kanilang pinakamalakas na eksperto ay nasa Undying Soul Realm. Wala pang 23 layer na eksperto sa Undying Soul Realm. Sa kasamaang palad, hindi kailanman iisipin ng 5 Poison Divine Sect na ang panig ng Fox Ancestor ay magkakaroon ng ganoong gulo. Matapos mapatay ni Yezuan at ng iba pa ang mahigit 100 kaaway, mabilis na pinadala ni Yezuan sina Wei Zhenchen at Ghost Dome Great Emperor para suportahan si Hu Yingbo. Hindi maganda. Ang pang-apat na layer na eksperto sa Undying Soul Realm mula sa Sky Spider Sect ay namutla. Si Hu Yingbo at ang matandang puno ay sapat na para pahirapan siya. Kung muling aatake ang Blood Swords at Ghost Dome Great Emperor, siya ay nasa panganib. Pumunta ka. Nagbago ang ekspresyon ng eksperto sa Sky Spider Sect. Pagkatapos niyang sumigaw ay agad siyang tumalikod at umalis. Nagtago sila sa 100 Beast Territory sa loob ng maraming taon. Ngayon ang unang beses na na-expose sila. Kahit na hindi nila matalo ang Fox Tribe sa isang iglap, dapat ay nakaranas sila ng matinding pagkatalo. Sinong mag-aakala na mabibigo sila? Gayunpaman, ang pinakamahalagang bahagi ay darating pa. Sa pagkakataong ito, hindi lang sila mabibigo sa pag-atake sa Fox Tribe, mawawalan din sila ng mga eksperto. Eye of Space. Tumingin si Yezuan sa pang-apat na layer na Undying Soul Realm Sky Spider Sect na Elder na naghahanda sa pag-atris. Mabilis na dumaan sa Spatial Gate ang Ghost Dome Great Emperor at ang Blood Swords at hinarang ang kabilang partido. Damn it! Ang mukha ng Celestial Spider Sect Elder ay lumubog na sa ilalim ng lambak. Ayon sa impormasyong natanggap niya, ang Fox Clan ay mayroon lamang isang Hu Yingbo. Paanong biglang dumami ang napakalakas na manlalaban? Kung mali ang impormasyon, kailangan nilang bayaran ang presyo sa dugo. Ang una niyang reaksyon ay ang nunal na itinanim niya sa Fox Clan ay nagbigay sa kanya ng maling impormasyon. Gayunpaman, hindi ito ang oras para pag-isipan ito. Kailangan muna niyang mabuhay ngayon. Bagamat nag-condense din siya ng Soul Seed, aabutin ng kahit 1,000 taon bago mabuhay muli ang kanyang Soul Seed. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari makalipas ang 1,000 taon? Napakabilis, sa ilalim ng pagkubkob ng mga tao, ang ika-4 na antas ng Undying Soul Realm Sky Spider Sect Elder na ito ay nahulog. Hindi lang iyon, maging ang mga Wandering Souls na nagtangkang tumakas ay nahuli at napatay sa isang welga. Ding! Tumaas ang killing. Intent ng host. Tumunog ang system notification. Si Wei Zhenchen ang nagbigay ng nakamamatay na suntok sa Elder ng Celestial Spider Sect, kaya natural lang sa kanya na magkaroon ng halaga ng pagpatay sa layunin. Nang ang interspatial ring ng Celestial Spider Sect Elder ay kinuha ni Yezuan, sa wakas ay nag-react si Hu Yingbo. Ang labanang ito ay lampas lamang sa kanyang inaasahan. Noong una ay naisip niya na ito ay isang mahirap na labanan, kahit na sa punto kung saan ang magkabilang panig ay magdurusa.
Hindi niya inaasahan na mananalo siya ng ganoon kadali. Hindi lang iyon, ang kabilang panig ay nawalan pa ng isang 4th degree Undying Soul Realm expert. Ito ay isang malaking pakinabang. Nilunok ni Hu Yingbo ang kanyang laway at ang kanyang tingin ay nahulog kay Ye Zuan. Kung hindi dahil kay Ye Zuan, ang Fox Clan ay nasa panganib. Kailangang sabihin na napakaswerte nila sa pagkakataong ito. Nagkataong dumating si Ye Zuan sa Fox Clan ngayon at nagkataon, ang 5 Poison Divine Sect ay umatake sa Fox Clan ngayon. Dahil dito naligtas ang Fox Clan. Matapos ang pagkamatay ng pinakamalakas na kaaway, ang Storm of Swords ni Wei Zhenchen ay malapit nang magwakas at bumalik siya sa kanyang anyo ng Heavenly Dragon. Ang Undying Soul Realm ng Ghost Dome Great Emperor ay ganoon din. Parehong nabawasan ang kanilang lakas sa labanan. Maliliit na kapatid. Bago pa man matawagan ni Hu Yingbo si Ye Zuan ay mabilis na nagwalas at hinabol ang mga tumatakas na eksperto ng 5 Poison Divine Sect. Ano ang isang biro? Ito ay isang mahalagang sandali. Ang pagpatay ng isa pa ay nangangahulugang kumita ng isa pa. Paano kayang sasayangin ni Ye Zuan ang pagkakataong ito? Sa orihinal, ang 5 Poison Divine Sect ay gustong patayin ang kanilang daan at ikalat ang Soul Poison sa labanan ng grupo. Pagkatapos, matatalo nila ang Fox Clan. Pero hindi nila akalain na pagkatapos nilang umatake ay diretsyong matatalo sila. Pati ang nangungunang eksperto ay pinatay. Ito ay lampas sa kanilang plano. Sa kabaligtaran, nang makita ng mga eksperto ng Fox Clan na tumakas sila, mabilis nilang hinabol ang mga ito sa grupo ng 2 o 3. Tiningnan ni Hu Yingbo ang papaalis na figure ni Ye Zuan at naramdaman na hindi ito ang oras para magsalita. Kailangan muna nilang patayin ang kalaban bago ang anumang bagay. Buong puwersang umalis ang mga eksperto ng Fox Clan at nilipol ang 5 Poison Divine Cult. Bagamat ang mga eksperto sa 5 Poison Divine Cult na ipinadala sa pag-atake sa Fox Clan ay sumailalim lahat sa pagsasanay at halos immune na sa alindog, ang Fox Clan ay may maraming branch bloodline sa ilalim nila at ang kanilang mga galaw ay walang katapusan. Sa isang sitwasyon kung saan sila ay mas marami, ang 5 Poison Divine Cult ay walang pagkakataong manalo. Sa makatuwid, pagkaraan ng ilang minuto, wala ni isa sa mga taong dumating upang salakayin ang Fox Clan ang nakaligtas. Ang labanang ito ay isang mahusay na tagumpay. At ang nagdulot ng resultang ito ay natural na si Ye Zuan at ang iba pa. Kung hindi nila napatay ang mahigit 100 eksperto ng 5 Poison Divine Sect sa isang iglap sa simula, at napatay pa ang nangungunang eksperto ng 4th degree Undying Soul Realm, hindi sila magiging ganoon kadali. Ding, natapos na ang Chain Random Mission sa ika-4 na round. Pagkatapos ng labanang ito, tumaas ng malaki ang mga puntos ng karanasan ni Ye Zuan. Siya ay halos nasa gitna ng ika-8 degree na Undying Soul Realm. Sa oras na ito, nakabalik na sila sa Fox Clan. Pinangunahan ni Hu Yingbo ang mga eksperto ng Fox Clan at tiningnan ang pagbabalik ni Ye Zuan. Ngayon, maraming salamat sa Little Brother para sa iyong tulong. Naikuyong ni Hu Yingbo ang kanyang kamao na may think time na ekspresyon. Walang problema, maliit na bagay lang. Ikan-away ni Ye Zuan ang kanyang kamay. Bagamat sinabi niya ito, inihayag niya ang isang I'm the most awesome expression. Hindi na hinintay na magsalita si Hu Yingbo, nagpatuloy siya, ngayon lang, narinig ko ang sinabi ng kaaway na ang Fox Ancestor ay muling nabubuhay. Ito, medyo nahihiya si Hu Yingbo. Bagamat iniligtas ni Ye Zuan ang Fox Clan, ngunit ang usapin ng kanyang asawa ay isang sekreto. Ngunit ngayon, kung hindi dahil kay Ye Zuan, ang Fox Clan ay nasa panganib ng pagkalipol. Kaya't pagkatapos ng ilang sandali na pag-iisip, sumagot siya, talagang nahulog siya, ngunit ang lugar kung saan ang kanyang kaluluwa ay muling nabuhay ay hindi sa Fox Clan, ngunit sa lungsod ng Daang Hayop. Sa tingin ko ay dapat na nahulaan ito ng 5 Poison Divine Sect. Ang lungsod ng Daang Hayop ay ang sentro ng teritoryo ng Daang Hayop. Itinayo ito ng daan-daang mga bloodline ng hayop. Sa normal na mga pangyayari, ang 5 City Lords ang nangangasiwa sa City of 100 Beasts. Maraming eksperto doon at ito ang pinakaligtas na lugar sa 100 Beasts Territory, tulad ng 5 Poison Divine Sect sa 5 Poison Realm. Kabanata 1582, kailan siya bubuhayin? Tanong muli ni Ye Zuan. Hindi ako sigurado, umiling si Hu Yingbo, kahit hindi niya alam.
Sige, isasama ko muna ang kaibigan ko. You guys go about your business. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, diretso siyang sumakay sa katawan ni Wei Zhenchen at umakyat sa langit. Talagang may nunal sa pag-atake ng Fox Tribe. Kinailangan ni Hu Yingbo na hanapin ang nunal at pagkatapos ay ayusin ang teleportation formation. Hindi alam ni Yezuan kung gaano katagal, ngunit mapapatawag niya si Luoluo sa kalahating araw. Mabilis na lumipas ang kalahating araw. Ang pangalawang doppelganger ni Yezuan ay sumugod sa Land of Reincarnation at ipinadala si Luoluo sa planting space. Pagkatapos, ipinatawag niya siya mula sa 100 Beast Region. Nang ipatawag sila ni Luoluo, nagsimulang kumulo ang dugo ng mga miyembro ng Fox Clan sa ibaba. Anong nangyayari? Bakit ganito ang dugo ko? Ni hindi ako nakakaramdam ng takot kapag kaharap ang isang Undying Stage 3 expert. Ngayon, nanginginig ako sa takot. Ang langit, ang bloodline suppression ay nagmumula sa langit. Ang hitsura ni Luoluo ay pumukaw sa dugo ng mga miyembro ng Fox Tribe. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven-loathing Fox ay isa sa mga pinakamarangal na bloodline sa Fox Tribe. Kasabay nito, naramdaman din ito ni Hu Yingbo at pumunta sa Fox Tribe Square. Nagkataon, si Yezuan ay sumakay sa Wei Zhenchen at dahan-daang bumaba. Senyor, nandito na siya. Sabi ni Yezuan kay Hu Yingbo. Si Hu Yingbo ay may isang bote ng dugo ni Luoluo sa kanyang kamay. Sigurado siya na ang batang babaeng ito ay may Heaven-loathing Fox bloodline. Hindi ko inaasahan na magkakaroon siya ng Heaven-loathing Fox bloodline. Hindi makapaniwala si Hu Yingbo at sinabi niya ito. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Nagsinungaling ba ako sayo? Narinig din ng mga miyembro ng Fox Tribe ang tungkol sa bagay na ito. Nang maramdaman nila ang lakas ni Luoluo, hindi nila maiwasang mag-usap sa mahinang boses. Karamihan sa kanila ay nagbubuntong hininga. Ang Heaven-loathing Fox bloodline ay kailangang sumailalim sa isang kapigatian sa edad na 18. Kung hindi nila ito makayanan, ang kanilang kaluluwa ay mawawala. Sa madaling salita, si Luoluo ay wala pang 18 taong gulang. Ang kanyang kasalukuyang kaharian ay ang Undying Stage 3 Physical Body Realm. Isang eksperto sa Undying Stage na wala pang 18 at ipinanganak sa isang malayong lugar. Ang Heaven-loathing Fox bloodline ay talagang lumalaban sa langit. Kailangang malaman ng isa na ang pinakatalentadong henyo sa tribo ng Fox ay higit sa 300 taong gulang kapag nakapasok sila sa Undying Stage 3 Physical Body Realm. Higit pa rito, lumaki siya sa Fox Clan. Siya ay inalagaan ng mga eksperto at nagkaroon ng hindi mabilang na mga kayamanan. Ang langit at lupa Yuan Shi ay 10 beses, 100 beses, o kahit 1,000 beses na mas sagana kaysa saan man. Sa kasamaang palad, Luoluo. Noong si Luoluo ay 18 taong gulang sa unang pagkakataon, siya ay nasa Nirvana stage lamang. Sa oras na iyon, ang Heavenly Tribulation ay malubhang nasugatan si Hu Xingye, na nasa tuktok ng ika-9 na antas ng Samsara stage. Nang makita ni Luoluo si Hu Yingbo, agad niya itong binati ng may paggalang. Sa kalahating araw na ito, natagpuan ng tribo ng Fox ang taksil. Hindi, dapat sabihin na ang traidor ay tumalon sa kanyang sarili. Isa siyang Undying Stage 3 Soul Realm expert sa Fox Tribe. Siya rin ang Sum-Ire sa 2 hanay ng transportasyon bago umatake ang 5 Poison Sect. Kung paano siya pinilit ng 5 Poison Sect na ipagkanulo sila, simple lang. Ginamit nila ang kanyang pamilya para takutin siya. Sa katunayan, ilang eksperto sa Fox Tribe ang nahuli bago niya. Gayunpaman, tumanggi silang ipagkanulo sila at pinatay. Bagamat maaari silang mabuhay muli na may isang binhi ng kaluluwa, hindi sila maaaring makipag-usap sa mga nabubuhay na tao sa kanilang estado ng kaluluwa. Maaari lamang silang mabuhay muli sa tribo ng Fox. Sa makatuwid, hindi alam ng Fox Tribe ang tungkol dito. Nagkataon, ang taksil na ito ay nakompromiso. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na biglang lilito si Yezuan nang wala saan. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Hu Yingbo sina Yezuan at Luoluo sa isang lihim na silid. Kanina ko lang narinig ang Heaven-loathing Fox bloodline. Hindi ko alam kung paano ito gagawin, kaya kailangan ko munang tingnan. Sabi ni Hu Yingbo kay Yezuan na may seryosong ekspresyon. Sa sandaling ito, siya ay labis na nasasabik.
Hanggat nakahanap siya ng paraan para maiwasan ang heavenly tribulation, magiging kahanga-hanga si Luo-Luo. Hanggat binibigyan ng oras si Luo-Luo, hindi magiging problema ang pagpasok sa Heaven Ascension Realm. Kapag dumating ang oras na iyon, matatakot ba siya na hindi mamuno sa tribo ng Fox? Sa sumunod na pagkakataon, nanatili si Yezuan sa tabi ni Luo-Luo. Tumingin si Hu Yingbo at nakitang lumipas na ang 3 araw. Naghintay si Yezuan hanggang sa matuyo ang mga bulaklak. Senyor, 3 araw na. May clue ka ba? Hindi maiwasang magtanong ni Yezuan. Mayroon akong blazing Royal Fox bloodline ng Fox tribe. Ang aking maharlika ay 2 antas na mas mababa kaysa sa Heaven Lodang Fox bloodline. Bagamat mas mataas ang aking kaharian, ang aking bloodline ay masusupol sa sandaling makalapit ako sa Luo-Luo. Sa tingin ko kailangan ko pa ng ilang oras. Sabi ni Hu Yingbo na may seryosong ekspresyon. Nang marinig ito, naipakita lamang ni Yezuan ang isang walang magawang ekspresyon. Kalahating taon na lang ang natitira kay Luo-Luo. Kung si Hu Yingbo ay hindi makahanap ng paraan, si Luo-Luo ay maaari lamang muling magkatawang tao. Young Master, huwag kang mag-alala. Okay lang na muling magkatawang tao. Pagdating ng panahon, kailangan mo lang akong hanapin at tulungan akong buhayin ang aking mga minanang alaala. Humajijek si Luo-Luo. Hindi ba't sinabi ng nanay mo na kapag tinulungan kitang i-activate ang mga minana mong alaala, ang Heaven Lodang Fox bloodline sa katawan mo ay magiging ganap na aktibo? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Pagkatapos ng kanyang paalala, naalala rin ni Luo-Luo na may ganoong bagay. Kung hindi siya makakahanap ng paraan sa pagkakataong ito, kailangan niyang muling magkatawang tao. Sa oras na iyon, hindi niya maa-activate ang kanyang mga minanang alaala. Kailangan niyang dahan-dahan itong gawin sa sarili niya. Sa ganoong paraan, hindi niya makikilala si Yezuan. Paano iyon magagawa? Sino ang nakakaalam kung kailan niya isaaktibo ang kanyang mga minanang alaala? Gayunpaman, nang si Hu Yingbo ay naghahanap ng paraan upang malutas ang problema, may biglang nakakita sa sikretong silid. Master, naayos na ang teleportation array. May mahalagang balita. Ang boses na ito ay kay Hu Song mula noong araw na iyon. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Hu Yingbo na huminto at buksan ang pinto sa sikretong silid. Sa labas ng pinto, si Hu Song ay may seryosong ekspresyon. Nang makita siyang ganito, alam ni Hu Yingbo na hindi ito maliit na bagay. Nagmamadali siyang nagtanong, anong balita? Direktang kinuha ni Hu Song ang isang floating image crystal mula sa kanyang interspatial ring at ibinigay ito kay Hu Yingbo. Pagkatapos ay sinabi niya, may balita mula sa lungsod ng daang hayop. Ilang kakaibang heaven-reaching beast ang lumitaw sa hangganan sa pagitan ng ating 100 Beasts region at ng 5 Poison Territory. Ang mga heaven-reaching beast na ito ay patuloy na maglalabas ng soul poison. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makalapit. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumitaw ang isang imahe sa floating image crystal. Sa loob ng imahe ay isang kakaibang heaven-reaching beast. Ang heaven-reaching beast na ito ay talagang kombinasyon ng isang alakdan, isang ahas, isang gagamba, isang poloka, at isang alupihan. Ito ay may buntot ng isang alakdan, ang katawan ng isang ahas, ang mga binti ng isang alupihan at isang poloka, at ang mga higanteng pang-ipit ng isang alakdan. Maaari pa itong dumura ng sutla ng gagamba. Kabanata 1583, mga kasuklam-suklam na bagay. Hindi maiwasang magreklamo ni Luo-Luo. Gayunpaman, kahit na sila ay pangit, ang mga kakaibang hayop na ito ay hindi mahina. Ang bawat isa sa kanila ay katumbas ng pang-apat na layer na Undying Soul Realm Cultivator. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay patuloy silang magbubuga ng lason sa kaluluwa. Kung sila ay gumala-gala sa Poison Fog, kahit na ang Cat Ancestor, Bear King, at Ox King ay walang magagawa sa kanila. Ito dapat ang trump card ng 5 Poison Divine Cult. Sa panahong ito, ang 5 Poison Divine Cult ay nakakuha ng napakaraming sakripisyo. Dapat ay upang linangin ang bagay na ito. Pagkatapos magsalita ni Hu Yingbo, lumingon siya at nagtanong, itong sirang bagay, ilan ang naroon? Sa kasalukuyan, 5 pa lang ang natuklasan. Gayunpaman, ang Soul Poison Fog na inilabas nila ay walang epekto sa 5 Poison Sect. Patuloy nilang sinasalakay ang ating teritoryo. Kung wala tayong countermeasure,
matatapos ang 100 Beast Territory. Sabi ni Husong na may takot sa mukha. Fourth layer Undying Soul Realm Cultivators na maaaring patuloy na maglabas ng Soul Poison Fog at sinundan ng mga eksperto ng 5 Poison Sect. Paano sila makakalaban? Hindi na hinintay na magsalita si Hu Yingbo, nagpatuloy si Husong, sa makatuwid, nagpadala ng mensahe ang lungsod ng mga hayop para sa Patriarch na pumunta kaagad sa lungsod ng mga hayop at lumahok sa 100 Tribe Conference. Natahimik si Hu Yingbo. Nakahanap siya ng paraan para palakasin ang Fox Clan ng higit sa 100 beses, na siyang heaven-loathing Fox bloodline ni Luo Luo. Gayunpaman, walang oras para sa kanya ngayon. Sampay ng 5 sekta ng lason. Si Hu Yingbo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit at hindi maiwasang magmura. Gayun din, Patriarch, sa pagkakataong ito ay dumating ang 5 Poison Sect na handa. Hindi pa naayos ang teleportation formation ng Leopard Clan at wala pa ring balita. Kaya naman, posibleng nawasak na sila. Idinagdag ni Husong. Ano? Matapos marinig ang balitang ito, halos gibe ni Hu Yingbo ang sikretong silid. Ang Wild Leopard Clan ay mas malakas kaysa sa Fox Clan. Hindi kaya nawasak sila ng mga infiltrator ng 5 Poison Sect. Ito ay talagang hindi maisip. Inayos ni Hu Yingbo ang kanyang emosyon at tumalikod para magtanong, Little brother, natatakot ako na ang heaven-loathing Fox bloodline na usapin ay kailangang isantabi sa ngayon. Tumango si Ye Zuan. Alam din niya ang kahalagahan ng bagay na ito. Kung hindi muna nila haharapin ang 5 Poison Sect, ang Fox Clan ay kailangang lumipat palabas ng 100 Beast Territory. Sasamahan kita, sabi ni Ye Zuan. Okay. Tumango si Hu Yingbo at umalis kasama si Ye Zuan. Para kay Luo Luo, siya ay ipinadala ni Ye Zuan sa planting space. Naayos na ang teleportation array. Sinundan ni Ye Zuan si Hu Yingbo at nag-teleport pabalik sa lungsod ng daang hayop. Pagkatapos, dumating sila sa 100 Beasts Hall. Sa sandaling ito, mayroon ng daan-daang tao ang nagtipon sa 100 Beast Palace. Ang mga taong ito ay pawang mula sa Beast Clan, at mayroong daan-daang sangay. Sa kaibuturan ng 100 Beast Palace, mayroong ilang mga figure na may malakas na aura. Ang isa sa kanila ay ang Cat Ancestor, na nakilala minsan ni Ye Zuan. Ang dalawa pa ay ang Bear King at ang Ox Emperor. Ang tatlong ito ay ang tanging natitirang 5th degree Undying Soul Cultivator sa 100 Beasts Realm. Hu Yingbo, kumusta ang pagkalugi ng iyong Fox Clan? Tanong ng Cat Ancestor nang pumasok si Hu Yingbo sa 100 Beast Hall. Wala kaming masyadong natalo. Sa pagkakataong ito, lahat ito ay salamat sa nakababatang kapatid na ito. Kung hindi, ang aking Fox Clan ay nakipaglaban sa kalaban hanggang sa magkabilang panig ay dumanas ng matinding pagkatalo, matapat na sabi ni Hu Yingbo. Siya, nagulat ang Cat Ancestor. Nakilala na niya si Ye Zuan. Bagamat si Ye Zuan ay isang kaharian na mas mataas kaysa dati, isa lamang siyang 4th degree Undying Soul Cultivator. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit nauugnay si Ye Zuan sa kaligtasan ng Fox Clan. Tama, hindi dapat maliitin ang lakas ng nakababatang kapatid na ito at ng kanyang kasama. Ang ilan sa kanila ay nagsanib kamay at napatay ang mahigit 100 kalaban. Kasama ko, pinatay pa nila ang isang Sky Spider Sect's 4th degree Undying Soul Realm Elder. Totoong ikinwento ni Hu Yingbo ang sitwasyon noong araw na iyon. Matapos makinig sa kwento, ang mga patriarka sa paligid ay hindi makapaniwala. Isang himala na 3 tao lang ang makakapagpabalik sa sitwasyon. Kung ordinaryong tao lang, walang maniniwala. Gayunpaman, si Hu Yingbo ay isang nakatatanda sa lahat ng naruroon. Ang kanyang mga salita ay kapanipaniwala pa rin. Ang mga mata ng Cat Ancestor ay kumislap ng kakaibang liwanag. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon na lamang siya kabulag at maling hasga. Huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Bumalik sa katinuan ng Cat Ancestor at naglabas ng floating image crystal mula sa kanyang universe ring. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang manifestation force para palakihin ito. Sa loob nitong floating image crystal ay ang kakaibang sky-connecting beast na nilikha ng 5 Poison Divine Sect. Kasalukuyan itong kumakalat ng soul poison at sinasamantala ito ng 5 Poison Divine Sect para salakayin ang 100 Beast Region. Lumingalinga sa paligid ang Cat Ancestor at sinabing, naniniwala akong nakita na ito ng lahat.
Ayon sa bilis ng pagkalat ng maldita na bagay na ito ng lason ng kaluluwa, wala pang isang buwan, direktang papatayin ng 5 poison sect ang daan patungo sa ating lungsod ng daang hayop. Ano sa palagay mo? Nang marinig ito, isang eksperto sa Lion Clan ang humakbang pasulong at nagtanong, Panginoon ng lungsod, kumusta ang kapangyarihan ng lason ng kaluluwang ito? Ang Sky Connecting Beast na ito ay maihahambing sa isang 4th degree Undying Soul Cultivator. Ang soul poison na ibinubuga nito ay sapat na upang patayin ang isang 3rd degree Undying Soul Cultivator. Ang Cat Clan ko ay nawala na ng 3 tao sa lason na ito. Sagot ng Cat Ancestor, ang soul poison ng 3rd degree Undying Soul Cultivator ay sapat na para patayin ang karamihan sa mga taong naruroon. Pagkatapos ng lahat, sa mga halimaw na nagtipon dito, mayroon lamang 12 o higit pa ang maaaring magsalita. Ang mga hindi makapagsalita ay halos 2nd degree at 1st degree na Undying Soul Cultivator. Malamang wala silang magawa at nandito lang sila para makinig. Sa aking Ox Devil race, mayroong isang sangay na tinatawag na Steelcliff Ox Bloodline. Maaari nilang gamitin ang baluti sa kanilang mga katawan upang ganap na mabalat ang kanilang mga sarili. Siguro kung magagawa nilang harangan ang lason ng kaluluwa. Biglang nagsalita ang Ox Emperor. Hindi. Ang lason na ito ay hindi lamang nagpapawi sa kaluluwa, mayroon din itong malakas na kakayahang makasira. Kung ang isang ordinaryong 3rd degree Undying Soul Cultivator ay papasok, ang kanyang katawan ay magiging putik bago ang kanyang kaluluwa ay mawala. Umiling ang Cat Ancestor. Ang 5 lason na hayop na ito ay natuklasan ng kanyang mga tao, kaya natural na alam niya ang pinakamahusay. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Posible bang pilitin lang natin ang ating pagpasok at isakripisyo ang ating mga kawal para mamatay kasama ang 5 lason na hayop? Sabi ng isang eksperto sa Tiger Clan. Nang marinig ito ng mga tao sa paligid, agad silang umiling. Ang pamamaraang ito ay malamang na hindi gagana. Mayroong 5 poison beasts at isang malaking bilang ng 5 poison divine sect expert na nagpoprotekta sa kanila. Idinagdag ang nakakalason na fog na ito. Ang 5 Poison Divine Sect ay malapit sa hindi magagapi. Siyempre, kung magsanib puwersa ang Cat Ancestor at ang 2 pang iba para sa lakayin ang isa, maaaring gumana ito. Kung magsanib puwersa tayong 3, maaari nating talunin ang 5 lason na hayop na ito isa-isa. Ngunit ang lungsod ng daang hayop ay hindi maaaring iwanang walang bantay. Ang 5 Poison Divine Sect ay dapat na hinuha na ang Fox Clan at Leopard Emperor ay malapit ng mabuhay, kaya agad silang kumilos. Kung sasamantalahin nila ang sitwasyong ito, magkakaproblema tayo. Panipi, sa wakas ay nagsalita ang tahimik na Bear King. Hindi ba nakolekta ng City Lord ang ilang makamandag na fog? Iniisip ko kung kaya niya bang gumawa ng antidote para sa makamandag na fog na ito sa loob ng 1 buwan. Nang sabihin ito, may agad na tumugon, oo, sa aming daang mga angkan, medyo marami ang Alchemy Grandmasters. Hanggat ang antidote ay inihanda, maaari tayong lumaban. Kabanata 1584, natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Ang hula ko ay ang 5 poisons beasts ay pinalaki mula sa 12-dosenang napakalason na bloodline sa ilalim ng 5 poison sect, kasama na ang mga bloodline ng 5 sect master ng sekta. Hindi ka makakagawa ng antidote para sa gayong lason kahit na matapos ang 1,000 taon. Napabuntong hininga ang Cat Ancestor. Nang marinig ito, ang daan-daang tao sa 100 Beast Hall ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Babagsak ba ang 100 Beast Realm sa pagkakataong ito? Mayroon silang daan-daang bloodline ng Beastman. Gayunpaman, ang 5 Poison Divine Sect ay mayroon lamang 5 beastly bloodlines. Nakakalungkot na sa mga daan-daang hayop na ito, higit sa 100 sa kanila ay ganap na walang silbi. Mayroon lamang 100 o higit pa sa kanila na tunay na may kakayahan. Ngayon na ang Fox Ancestor at ang Leopard King ay bumagsak at hindi pa nabubuhay, ang krisis na ito ay maaaring naiwasan. Tila ang mga tribo ng 100 Beast Realm ay kailangang lumipat at maghintay hanggang ang Fox Ancestor at ang Leopard King ay muling mabuhay bago bumalik para sa paghihiganti. Ang pinaghalong 12-dosenang mga lason ay hindi kayang pagalingin ng sinuman, ngunit may 1 taong naruroon na magagawa. Nang ang daan-daang tao sa 100 Beast Hall ay nakaramdam ng kawalan ng magawa at kawalan ng pag-asa,
biglang lumabas ang isang binata at nagsabi, Panginoon ng lungsod, maaari ko bang tingnan ang poison mist na nakolekta mo? Nang ang boses ay umabot sa pandinig ng lahat, hindi nila naiwasang tumangala sa kabataang tao sa gitna ng Hundred Beast Hall. Ang taong ito ay natural na si Yezuan. Little brother, may solusyon ka ba? Nagliwanag ang mga mata ni Hu Yingbo. Ako, pero tingnan natin kung gumagana. Bahagyang tumango si Yezuan. Sa sandaling sinabi niya ito, isang alon ng pag-aalinlangan ang tumaas sa Hundred Beast Hall. Kahit na ang Cat Ancestor ay walang magawa sa Poison Mist. Si Yezuan ay nasa Undying Realm Stage 8 lamang. Anong klaseng biro ito? Gayunpaman, bigla nilang naalala na si Yezuan ay may mahalagang papel sa krisis ng Fox Ancestor. Hindi nila maiwasang mag-alinlangan. May solusyon kaya talaga siya. Anong gagawin mo? Gulat na tanong ng Cat Ancestor. Naglabas siya ng bote ng jade mula sa kanyang interspatial ring. Nasa loob ang laso na ambon na itinaya ng Cat Ancestor ang kanyang buhay upang makuha mula sa mga frontline. Sa kasamaang palad, ang aking bloodline ay masyadong lumalaban sa lason. Hanggat hindi nito ako pinapatay, ang laso na ito ay hindi gagana sa akin sa hinaharap, sabi ni Yezuan. Mayroong isang mahimalang bloodline, walang nang ahas na maniwala. Ganoon din ang ginawa ng Cat Ancestor, ngunit itinapon pa rin niya ang bote ng jade kay Yezuan. Mayroon lamang isang maliit na halaga ng makamandag na fog sa bote ng jade na ito. Maaaring kolektahin ito ng maraming taong naruroon, kaya hindi natakot ang mga tao sa paligid. Kuya, kapuri-puri ang katapangan mo, pero malaki ang posibilidad na mamatay ka agad. May imperishable blood essence ka ba? Hu Yingbo subconsciously sinabi, hindi, wala, at wala akong imperishable blood essence. Umiling si Yezuan. Sa sumunod na sandali, lumitaw sa tabi niya ang old tree at ang Ghost Dome Great Emperor. Ayo, young master, ginagamit mo ba ako para subukan ang lason? Nang makita ng matandang puno si Yezuan na biglang tinawag siya, agad niyang naunawaan ang intensyon ni Yezuan. Nagawa niyang makipag-usap sa Ghost Dome Great Emperor at Yezuan mula sa malayo, kaya natural na alam niya ang kasalukuyang sitwasyon. Hehe. Ngumisi si Yezuan at itinapon ang bote ng jade sa old tree. Kalimutan mo na, minsan lang naman ako mamamatay. Tumawa ang old tree ng masama sa sarili at binuksan ang bote ng jade nang walang sinasabi, pagkatapos ay mabilis na pinasok ang kanyang daliri. Sa isang iglap, natuyo ang braso ng matandang puno at naging abo. Kasabay nito, ang makamandag na fog ay sumanib sa dugo at mabilis na umakyat sa utak ng lumang puno. Ding, nalasan ang espiritu ng abo. Ding, ang espiritu ng abo ay namatay. Ding, ang espiritu ng abo ay muling nabuhay. Tatlong magkakasunod na notification ng system ang umalingaw. Ang matandang puno, na naging abo, ay muling lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Anong nangyayari? Yung biglang sumulpot at namatay matapos malason, bakit nagpakita ulit? Hindi maintindihan ng lahat kung anong paraan ang ginamit ni Yezuan para lumabas ang dalawang tao sa hangin at pagkatapos ay buhayin ang isang tao. Ngayon lang, ginamit ni Yezuan ang old tree bilang ginipig para subukan ang toxicity ng nakal-alasong fog. Nakita ng lahat ng naruroon kung gaano kalakas ang lason. Ang matandang puno, na nasa Undying Realm, ay agad na namatay. Gayunpaman, hindi ito tulad nang wala siyang napala ngayon. Nang hindi naghihintay na magtanong ang mga tao sa paligid, muling pinasok ng matandang puno ang kanyang daliri. Sa pagkakataong ito, muli siyang namatay. Ding, nalasan ang espiritu ng abo. Ding, ang espiritu ng abo ay namatay. Ding, ang espiritu ng abo ay muling nabuhay. Ang matandang puno ay muling nabuhay at muling nagpakita. Gayunpaman, sa pangalawang pagsubok na ito, ang old tree ay namatay ng dahan-dahan kumpara sa nauna. Siyempre, walang nakapansin dito, kasama si Yezuan. Gayunpaman, ginawa ni Yezuan. Nang makita niya ang listahan ng data ng detoxification, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Sa katunayan, hindi napigilan ng lumang puno ang nakal-alasong fog na ito. Gayunpaman, ang old tree ay mayroon ding immortal phoenix bloodline sa kanyang katawan. Sa bawat oras na sinubukan niya ang lason, maaari niyang i-detoxify ang ilan sa mga mahihinang lason. Kung ang nakal-alasong fog na ito ay pinaghalong 50 iba't ibang lason,
At ang lumang puno ay lumalaban sa isang lason sa isang pagkakataon, kung gayon mayroon pa ring 49 na lason na natitira. Gayunpaman, ang mga lason na na-detox ng Immortal Phoenix Bloodline ay maaaring ihalo sa iba pang mga lason upang makagawa ng napakalakas na toxicity. Sa madaling salita, kung ang lumang puno ay pinahihintulutang subukan ng ilang ulit, ang pinaghalong lason na ito ay magiging parang isang plato ng maluwag na buhangin. Kapag dumating ang oras na iyon, ito ay magiging simple. Ding, nalasan ang espiritu ng abo. Ding, ang espiritu ng abo ay namatay. Ding, ang espiritu ng abo ay muling nabuhay. Ding, nalasan ang espiritu ng abo. Ding, ang espiritu ng abo ay namatay. Ding, ang espiritu ng abo ay muling nabuhay. Ang matandang puno ay muling binuhay ng 2 beses sa harap ng mga mata ng lahat. Gayunpaman, sa ika-4 na pagkakataon, malinaw na naramdaman ng lahat na ang lumang puno ay unti-unting namamatay. Ang unang pagkakataon ay Mad Alien, ang pangalawang pagkakataon ay Mad Alien, at ang pangatlong pagkakataon ay agad din. Gayunpaman, sa ika-4 na pagkakataon, ito ay talagang kalahating segundo na mas mabagal. Muli, sinubukan muli ng matandang puno. Sa pagkakataong ito ay isang buong 2 segundo na mas mabagal. Ding, nalasan ang espiritu ng abo. Ding, ang espiritu ng abo ay namatay. Ding, ang espiritu ng abo ay muling nabuhay. Sa ika-5 pagkakataon, ang lumang puno ay nagpatuloy ng halos 3 segundo bago namatay. Sa ika-6 na pagkakataon, ito ay mahigit 10 segundo. It's about time. Ilang beses pa at mawawala ng silbi itong makamandag na fog. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang Immortal Phoenix Bloodline ay isang oiliary bloodline na ibinahagi sa Old Tree. Sa makatuwid, kapag ang Old Tree at ang iba ay nalasan, magkakaroon din siya ng data ng lason at magkakaroon ng resistensya. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, sinubukan ng matandang puno ang lason sa ika-7 pagkakataon. Sa pagkakataong ito, matapos maghintay ng kalahating minuto, hindi namatay ang matandang puno. Ding, immune na ang host sa lason. Isang system notification ang tumunog. Mula ngayon, si Yezuan ay immune na sa lason. Kakaiba, hindi siya namatay sa pagkakataong ito. Saan nanggaling ang matandang ito? Di ba sabi nila ang may bloodline ay ang binatang iyon? Masyadong nakakatakot ito. 6 na beses siyang namatay at 6 na beses nabuhay muli. Hindi ba dapat isang patak lang ng immortal blood essence ang isang tao? Anong immortal blood essence? Dapat ay namatay siya dahil nawasak ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, hindi siya nabuhay muli ng isang binhi ng kaluluwa. Kabanata 1585, ang mga dalubhasa ng 100 tribes ay nakipag-usap ng palihim. Sa oras na ito, biglang kinuha ni Yezuan ang bote ng jade at idinikit ang kanyang daliri dito. Lahat ay sumipsip ng malamig na hangin, hindi makapag-react. Bakit magpapakamatay ang isang tao nang walang dahilan? Ngunit nang makita nilang maayos si Yezuan, mas nagulat sila. Ang kalbong matandang lalaki na may unang degree na Undying Soul Realm Cultivation ay napatay sa 1 segundo, ngunit si Yezuan na may 1 ika-8 degree na Undying Soul Realm Cultivation ay hindi patay. Hindi lang iyan, sinipsip pa ni Yezuan ang lason na ambon sa kanyang bibig sa ilalim ng kanilang mapagbantay na mga tingin. Ano ang F***? Tumalon ang lahat sa takot. Sige, walang silbi ang lason na ito laban sa akin, mahinahong sabi ni Yezuan. Natahimik ang buong hall. Ang poison mist na kahit ang cat ancestor ay hindi ng ahas na hawakan ay nilamon ni Yezuan. Tila immune na rin ang kalbong matandang iyon, ano bang nangyayari? Dahil kaya sa bloodline niya. Hindi ka ba talaga natatakot? Hindi makapaniwalang tanong ng cat ancestor. Tama, wala itong epekto sa akin. Hindi lang iyon, baka magkaroon ng antidote effect ang dugo ko. Gayunpaman, iminumungkahi ko na iwasan ito ng mga may 3rd degree Undying Soul Realm Cultivation at pababa. Mabagal na sabi ni Yezuan. May poison mist pa ako dito, sino gustong sumubok? Tanong ng cat ancestor. Ang buong 100 Beasts Hall ay natahimik ng ilang segundo. Sa wakas, si Husong ay lumabas mula sa likuran ni Yezuan, na nagsasabing, Castellan, hayaan mo akong subukan. Ako ay may 3 antas na Undying Soul Realm Cultivation, at mayroon pa akong binhi ng kaluluwa.
sa isang binhi ng kaluluwa, kahit na isang aksidente ang nangyari, ayos lang. Maaari pa niyang gamitin ang binhi ng kaluluwa para mabuhay. Ang dahilan kung bakit tumayo ngayon si Husong ay para bayaran si Yezuan sa pagligtas sa Fox Clan noong araw na iyon. Siyempre, hindi pantay ang dalawa. Hindi nag-atubili si Yezuan, pinunan ng isang bote ng dugo para kay Husong. Itinapon din ng Cat Ancestor ang bote ng Poison Mist. Hawak ni Husong ang bote ng Poison Mist sa isang kamay at ang bote ng dugo ni Yezuan sa kabilang kamay. Pagkatapos ng 3 segundong katahimikan, ininom niya ang bote ng dugo ni Yezuan sa isang lagok. Pagkatapos, ipinasok niya ang kanyang kamay sa nakalalasong bote ng gas. Kahit na ang isang 3rd degree na Undying Soul Realm martial artist ay malalason hanggang mamatay, ngunit ang lason na fog na ito ay napakaliit, kaya hindi sila natakot. 1 segundo, 2 segundo, 2 segundo. Ang 100 Beasts Hall ay natahimik ng ilang segundo, ngunit si Husong ay hindi nagpakita ng anumang abnormalidad. Effective talaga, mukhang naligtas na tayo this time. Nanlaki ang mga mata ni Hu Yingbo sa pananabik. Walang nagmamadali, tingnan natin kung gaano katagal ang blood immunity ko, biglang paalala ni Yezuan. Siya ay immune sa nakalalasong fog, ngunit si Husong ay walang immortal phoenix bloodline. Sa makatuwid, tinansya niya na pansamantalang mapoprotektahan ng dugo si Husong. Kapag nawala na ang epekto ng dugo, malalason pa rin si Husong. Pagkalipas ng 5 minuto, itinaas ni Husong ang kanyang kilay at mabilis na iniabot ang kanyang kamay. Pagkatapos, mabilis niyang kinuha ang health potion mula kay Yezuan at ininom ito sa isang lagok. Isang gayuma ng dugo, mga 5 minuto. Tama na, tumango si Hu Yingbo bilang kasiyahan. Bagamat sila ay mga matandang halimaw na nabuhay ng 10,000 taon, at si Hu Yingbo ay nabuhay ng 10,000 taon, ang 5 minuto ay masyadong mahaba para sa kanila sa labanan. Dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay gagawa ako ng mas blood potion. Hanggat hindi ka natatakot sa makamandag na fog, pagkatapos ay maaari mong labanan. Ang 5 Poison Sect, sabi ni Yezuan. Nang marinig ito, daan-daang tao ang napangiti. Kung ito ay isang labanan, hindi sila natatakot sa 5 Poison Sect. Hindi natin direktang mailantad ang trump card na ito. Kailangan nating magplano ng mabuti. Kapag nalantad na ito, kailangan nating hulihin ang 5 Poison Sect na hindi handa at lipulin ang lahat ng 5 Poison Beast. Sabi ni Bear King, tama na, tumango ang Ox Emperor at sinabing, bawat pamilya, iulat ang lahat ng 3rd degree Undying Soul Realm martial artists. Gagawa tayo ng plano. Sa pagkakataong ito, hindi lamang natin kailangang sirain ang 5 lason na hayop, kailangan nating patayin ang ating daan patungo sa 5 teritoryo ng lason at turuan ng leksyon ang 5 sekta ng lason. Panipi, kaagad, nagsimulang maging abala ang 100 Beasts Hall. Para kay Yezuan, abala siya sa pagpuno ng mga blood potion. Kuya, malaki ang naitulong mo sa amin sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa iyo. Natatakot ako na baka wala tayong magawa at maupo na lang at maghintay sa kamatayan. Kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling sabihin sa akin. Lumakad si Hu Yingbo at sinabi kay Yezuan. Natural na hindi pa kakawalan ni Yezuan ang magandang pagkakataon. Direkta niyang sinagot, maaari din akong sumali sa labanang ito, ngunit kailangan ko ng malaking halaga ng makalangit na kayamanan. Ang mga Ors at Heavenly Beast na mga bangkay ay maayos din. Ors, marami ang Barbarian Bull Clan ko. Sabi ni Ox Emperor, malaki ang gana ng Barbarian Bear Clan ko. Maraming bangkay ng Heavenly Beast. Kung mapapanalo natin ang laban na ito, hindi magiging problema para sa atin na umiwas sa pagkain ng 1 taon. Dagdag ni Bear King. Kaya, natural na nasisiyahan si Yezuan. Sa oras na ito, siya ay nasa 8 degree na Undying Soul Realm. Tinansya niya na sa pagkakataong ito, maaari na siyang direktang makapasok sa 9th degree Undying Soul Realm. Sa oras na iyon, hindi banggitin ang 5 Poison Beasts, kahit ang 5 Poison Sect ay mawawasak. Sa susunod na mga araw, si Yezuan ay patuloy na dumudugo. Direktang pinupuno ang daan-daang libong mga potion ng dugo. Tungkol sa kanyang gantimpala, ito ay naihatid sa ika-4 na araw. Sa oras na ito, sa isang palasyo ng Fox Clan.
Sa napakaraming antidotes, sapat na ang patuloy na pag-inom sa loob ng 1 taon. Hindi napigilan ni Hu Yingbo na sabihin, "Kung hindi sapat, mapupuno ko pa," sabi ni Yezuan. "No need. Gabi-gabi, maraming namamatay. Nakapagplano na kaming kumilos bukas." Umiling si Hu Yingbo at sinabing, iniabot kay Yezuan ang isang yin at yang ring. Nasa loob ang gantimpala ni Yezuan. Kung ang lahat ng ito ay ipinagpalit para sa makalangit na kayamanan, ito ay sapat na upang lumikha ng ilang mga third-degree undying soul realm expert. Tiningnan ni Yezuan ang yin at yang ring, bahagyang tumaas ang gilid ng kanyang bibig, pagkatapos ay sinabi, "Ano ang plano mo?" Sa 5 poison beasts, 4 ang haharapin ng aming fox, bear, ox, at cat clans ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang huli ay aalisin ng iba pang mga clans, sabi ni Hu Yingbo. Ang 5 poison beasts ay maihahambing sa 4th degree undying soul realm expert, ngunit tiyak na may mga eksperto ng 5 poison sect sa tabi nila, kaya hindi ganoon kadaling magtagumpay. Kung ganoon, pagdating ng panahon, sasama ako sa fox clan mo. Tungkol naman kay Luo Luo, pag-uusapan natin ito pagkatapos na harapin ang 5 poison sect, sabi ni Yezuan. Ang Luo Luo ay mayroon pa ring kalahating taon, at aabutin lamang ng ilang araw para harapin ang 5 lason na hayop, kaya pa rin nilang maghintay. Pagkatapos, dinala ni Hu Yingbo ang mga antidote ni Yezuan pabalik sa lungsod ng daang hayop, pagkatapos ay ipinamahagi ang mga ito. Sa pagkakataong ito, may kabuuang 70 tao ang pumunta sa frontline para lumaban. Ang mga taong ito ay tinipon ng 100 tribes, hindi bababa sa 3rd degree undying soul realm expert, at 10 sa kanila ay 4th degree undying soul realm expert. Bilang karagdagan, kabilang sa kanila ang 5th degree undying soul realm expert na si Cat Ancestor. Para naman sa Bear King at Ox King, ang dalawang City Lords, nanatili sila sa City of 100 Beasts dahil hinala nila na maraming tao ang 5 poison sect sa 100 Beasts region. Kabanata 1586. Sa panahong ito, ang 100 Beast Region ay nawala ng maraming teritoryo. Ang mga tao ay namamatay sa lahat ng oras, at ang nakal-alasong fog ay lumalawak sa lahat ng oras. Hindi na sila makapag-antala pa. Bago ang operasyon, lahat mula sa 100 tribes ay lumipat sa City of Beasts. Una, natakot sila na ang 5 poison sect ay muling umatake. Pangalawa, binabantayan nila ang lungsod ng mga hayop. Sa napakaraming tribong nagsama-sama, kahit na ang 5 poison sect ay nagpadala ng lahat ng kanilang puwersa, wala silang magagawa sa City of Beasts. Sa lalong madaling panahon, lumipas ang 1 araw. Sa pagkakataong ito, nagpadala ang Fox Tribe ng 10 Undying Soul Realm Cultivator, gayon din si Hu Yingbo at ang iba pang 3 Undying Soul Realm Cultivator. Para kay Yezuan, nakipag-blend siya sa team ng Fox Tribe. Sa pagkakataong ito, ita-teleport na tayo sa lugar mula sa araw na iyon. Dati teritoryo natin iyon, ngunit ngayon ay na-invade na ng 5 poison sect, kaya papasok tayo sa teritoryo ng kalaban. Mag-ingat ka. Bago ang teleportasyon, sinabi ni Hu Yingbo sa lahat. Hindi akalain ng 5 poison sect na sila ay direktang i-teleport sa isang poisonous fog area. Kahit na natuklasan ang pagbuo ng teleportasyon, ayos lang. Gayunpaman, kung sakali, ang matandang puno ay ang unang nag-scout sa daan. Sa pagkakataong ito, naglakad-lakad ang matandang puno ng mahabang panahon. Matapos kumpirmahin na walang ambush, nag-transmit siya pabalik, "Young Master, lahat ay normal. Walang tambangan dyan. Makapaghanda na ang lahat," sabi ni Yezuan sa iba. Okay. Tumango si Hu Yingbo at ang iba pa, pagkatapos ay inilabas ang mga antidote na bote ng dugo at ininom ang mga ito. Ang landing point ay puno ng makamandag na fog, kaya kinailangan muna nilang kunin ang mga antidote blood bottles. Kung hindi, malalason sila sa sandaling mag-teleport sila doon. Whoosh! Nagsimulang gumana ang teleportation formation. Pagkalipas ng ilang segundo, si Yezuan at ang iba pa ay na-teleport sa teritoryo ng 100 Beast Region. Ang landing point ay napakaligtas. Dahil nasa ilalim ito ng lupa, mas manipis ang nakal-alasong fog. Fair na. Pagkalapag, umalis si Hu Yingbo nang walang sinasabi. Habang tumataas ang mga ito, nagiging mas makapal ang nakal-alasong fog. Buti na lang at nainom nila ang antidote blood bottles,
o lahat sila ay luluhod sa lupa. Hindi nagtagal, nakarating sila sa ibabaw. Sa sandaling ito, ang lugar na ito ay napuno ng nakalalasong fog. Ni isang talam ng damo ay hindi tumubo, at walang buhay na bagay. Walang masyadong bote ng dugo. 2 tao sa isang grupo. Bilasan mo. Kapag may nahanap na kayo, bitawan ang signal, sabi ni Hu Yingbo sa iba. Ang mga bote ng dugo na dinala nila sa oras na ito ay sapat lamang para sa halos kalahating buwan. Sa bagay, 5 minuto lang ang isang bote. Oo, tumanggo si Hu Song at ang iba pang mga eksperto at agad na umalis ng magkapares. Para sa 2 pang high-level na miyembro ng Fox Clan, dahil nasa ika-4 na layer din sila ng Undying Soul Realm tulad ni Hu Yingbo, lumipat sila ng mag-isa. Para kay Ye Zuan, natural na hindi kailangang mag-alala. Siya, na nakatanggap ng malaking halaga ng mga gantimpala, ay maaari nang makapasok sa ika-9 na yugto ng Undying Flesh Body Realm. Sa sandaling ito, sa wakas ay na-trigger muli ang Chain Random Mission. Ding! Na-trigger na ang ika-5 round ng Chain Random Quest. Wasakin ang 5 Poison Divine Sect. Annihilation Requirement, patayin ang 5 leader ng sekta ng 5 Poison Divine Sect. Nag-prompt ang system. Sa pagkakataong ito, talagang maswerte si Ye Zuan. Dati, ang chain ng random quests ay karaniwang may 3 puntos. At sa pagkakataong ito, naabot na niya ang ika-5 ring. Mukhang magkakaroon ng magagandang bagay pagkatapos makumplito ang chain of random quests na ito. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan. Anong klaseng reward ang makukuha niya this time? Ibinaon ni Ye Zuan ang sarili sa devouring space matapos ang abiso ng Chain Random Mission. Medyo marami na siyang natanggap na reward dati, kaya oras na para kainin niya ang mga iyon. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay nasa ika-9 na yugto na ngayon ng Undying Flesh Body Realm. Ding! Ang Huijin Spirit ay nasira. Ang host ay nasa ika-2 yugto na ngayon ng Undying Flesh Body Realm. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang host ay nasa ika-2 yugto na ngayon ng Undying Flesh Body Realm. Ding! Nakalusot ang Ghost Dome Great Emperor. Ang host ay nasa ika-2 yugto na ngayon ng Undying Flesh Body Realm. Agad na sumingit ang 4, at ilang beses na tumaas ang kanilang lakas. Matatanda ang puno, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen ay makakalaban ng 5 laso na hayop na mag-isa. Kung sila ay magsanib puwersa, hindi pa banggitin ang 5 laso na hayop, kahit na ang 5 pinuno ng sekta ng 5 Poison Divine Sect ay hindi sila mapipigilan. Hindi lang iyon, ngunit maaari din nilang gamitin ang mga trump card tulad ng Blade Storm, Unicorn's Descent, Space Shattering Meteor Slash. Ang plano ng lungsod ng mga hayop ay haharapin muna ang 5 laso na hayop, ngunit ang plano ni Ye Zuan ay bunutin ng 5 Poison Divine Sect. Fair na, sa utos ni Ye Zuan, ang Old Tree at ang iba pa ay diretsyong naghiwa-hiwalay. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang 5 Poison Beasts ay nasa gilid ng makamandag na fog, kaya kailangan nilang lumipat sa direksyon ng City of Beasts. Bagamat si Ye Zuan ay nasa 9th Heaven Undying Physic Realm lamang, ang kanyang kakayahan sa pagtuklas ay hindi mas mababa kay Hu Yingbo at sa iba pa. Hindi, ang kanyang kakayahan sa pagtuklas ay mas malakas kaysa kay Hu Yingbo. Sky Traversing Eye of All Things. Direktang pinalamutian ni Ye Zuan ang isang mata ng lahat ng bagay, ngunit ang mata ng lahat ng bagay na ito ay hindi natuklasan dahil ito ay nasa lasong fog. Hanggat nahanap niya ang gilid, mahahanap niya ang mga eksperto ng 5 Poison Divine Sect sa gilid. Ginamit ni Ye Zuan ang Eye of All Things para mag-imbestiga habang nagmamadali siyang sumabay. Noong ginamit niya ang Sky Traversing Eye of All Things sa pangatlong beses, natagpuan niya ang mga eksperto ng 5 Poison Divine Sect. Halos kalahating araw ang layo ng lugar na ito sa kanya. Ito ay lumabas na ang landing point ng teleportation array ay malapit sa gilid ng laso na fog, na nagligtas sa kanya ng maraming problema. Agad na sumugod si Ye Zuan. Ang eksperto ng 5 Poison Divine Sect na natuklasan ni Ye Zuan ay napansin din ng Eye of All Things at agad na sumunod. Using the Eye of All Things again. Ilang beses na ba? Walang kwenta kahit bumaba ako. What's the use of just one Eye of All Things? Ang ekspertong ito ng 5 Poison Divine Sect ay nasa 3rd Heaven Undying Physic Realm,
kaya direktang natalo niya ang Eye of All Things ni Yezuan. Ang dahilan kung bakit walang magawa si Yezuan ay ang kanyang Eye of Space ay napakalapit sa kanya dahil ngayon lang niya ito nakuha. Maliban na lang kung mayroon siyang isang Sky Traversing token, hindi siya makakalusot sa kawalan at direktang makarating. Gayunpaman, ang kanyang Sky Traversing Eye ay mas malayo na kaysa sa Space Fox to ang Fae ng 100 Fox Manor. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa antas ng paglilinang ay kitang-kita. Kahit na si Zhuang Fei ay nabuhay ng 10,000 taon, siya ay nasa 9th Heaven Undying Physic Realm, habang si Yezuan ay nasa 9th Heaven Undying Physic Realm. Mabilis na nagmamadali si Yezuan at naabutan ang eksperto ng 5 Poison Divine Sect pagkatapos ng kalahating araw. Kaya niyang harapin ang antas na ito ng tao ng mag-isa. Hindi na kailangang ipatawag ang matandang puno. Bagamat naapektuhan ng Nakal-Alasong Fog ang kanyang paningin at napigilan siyang palawakin ang kanyang espiritual na pakiramdam, si Yezuan, na may Eye of Revelation, ay agad na nakuha ang figure ng kanyang kalaban. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, Void Flame Sword Wave. Nang lumapit si Yezuan, direktang umatake siya. Kasabay nito, ang paglipat na ito ay pinagsama sa Eye of Space. Whoosh! Bang! Ang eksperto ng 5 Poison Divine Sect, na nasa 3rd Heaven Undying Physic Realm, ay nakarinig lamang ng 2 tunog bago sumabog ang kanyang ulo. Ang isa sa mga tunog ay ang tunog ng kanyang ulo na sumabog. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog. Ang layunin ng pagpatay ni Yezuan ay tumaas ng malaki. Kabanata 1587. Sa totoo lang, may ideya si Yezuan. Gusto niyang maabot muli ang pinakamataas na limitasyon ng pagpatay sa layunin sa Undead Physics stage. Gayunpaman, nagawa na niya ito ng maraming beses. Sa pagkakataong ito, magiging mas mahirap. Kung tutuusin, hindi ganoon karami ang mga eksperto sa Undead Soul stage para patayin niya. Sa makatuwid, ito ay depende sa sitwasyon. Kung makumplito niya ito, mas mabuti. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng 7 Devar Point. Matapos makumplito ang unang pagpatay, ibinaling ni Yezuan ang kanyang ulo upang tumingin muli. Dahil may mga tao dito, dapat may iba pang malapit. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang mahanap ang 5 Poisons Beast. Gayunpaman, bago siya makagawa ng higit sa ilang hakbang, isa pang notification ng system ang tumunog. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Natuklasan din pala ng Old Tree ang kalaban at napatay sa pamamagitan ng sneak attack. Hindi akalain ng mga eksperto ng 5 Poison Sect na ang mga eksperto ng 100 Beasts Realm ay lalabas sa Poison Fog. Young Master, wala akong paraan para makitungo sa mga kaluluwa. Ipinadala ng matandang puno ang kanyang boses. Pupunta ako dyan. Sumagot si Yezuan. Ginamit niya ang Void Locator upang masira ang kawalan at dumating sa tabi ng Old Tree. Pagkatapos, ginamit niya ang Void Flame Sword Ripple para harapin ang tumatakas na kaluluwa. Iniligpit niya ang Yin at Yang Ring at bumalik sa kanyang pwesto. Gayunpaman, ang eksperto ng 5 Poison Sect na tinambangan ng Old Tree ay nasa Undead Soul Stage 2 lamang. Ang 100 Beasts Realm ay nagpadala ng mga eksperto na hindi bababa sa Undead Soul Stage 3, pagkatapos ay ang Undead Soul Stage 4. Kahit na ang Cat Ancestor ay ipinadala. Gayunpaman, ang 5 Poison Sect ay may espesyal na paraan upang maging immune sa Poison Fog. Nagpadala pa sila ng mga eksperto sa Undead Soul Stage 1 at Undead Soul Stage. Pagkatapos ng lahat, sa Poison Fog, makakalaban nila ang mga eksperto ng 100 Beasts Realm. Sa kasamaang palad, ang kanilang plano ay mabibigo sa pagkakataong ito. Napakabilis, dumating ang balita mula sa Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen, at pagkatapos ay lumipad si Yezuan upang kunin ang kaluluwa. Pagkatapos, ginamit ni Yezuan ang Eye of Myriad para mag-imbestiga. Makalipas ang halos 1 oras, sa wakas ay nakakita siya ng isang figure na kakaiba sa iba. Natagpuan nito, ang 5 lason na hayop. Kumislap ang mga mata ni Yezuan, at agad siyang sumugod sa direksyong iyon. Ang 5 Poison Beast na ito ay may ilang eksperto ng 5 Poison Divine Cult na nagbabantay dito. Sa kanila, mayroon ding isang Undying 4th Layer Expert. Ang pagnanais na alisin ito ay hindi ganoon kadali.
Gayunpaman, sa kasalukuyang lakas ni Yezuan at ng iba pa, hindi magiging problema ang pagpatay sa lahat ng mga taong ito. Wala pang kalahating oras, nakita ni Yezuan ang 5 poison beast gamit ang kanyang sariling mga mata. Kasabay nito, pinalaki niya ang mga taong nagbabantay sa 5 poison beast. Maliban sa 5 poison beasts, mayroon ding 4th level Undying Soul Realm expert at 5 3rd level Undying Soul Realm experts. Hindi ito mahina, ngunit wala ito kay Yezuan. Agad na pinunit ni Yezuan ang kawalan at hinayla ang old tree at ang dalawa pa. Humayo ka, walang iwan na buhay. Sabi ni Yezuan sa kanilang tatlo. Samantalang siya, hindi siya sumali sa labanan. Sa halip, tumingin siya sa labas. Ang old tree at ang dalawa pa ay pawang mga eksperto sa ikalawang antas ng Undying Soul Realm. Ang kanilang mga aura ay natatakpan ng makamandag na fog, ngunit nang makalapit na sila ay nakita pa rin ng kalaban. Ito ay dalawang pangalawang antas na eksperto sa Undying Soul Realm. Paano sila nakapasok sa nakalalasong fog? May mga tao talaga maliban sa amin na maaaring gumalaw sa makamandag na fog. Ito ay talagang kakaiba. Pupunta ako at huhulihin ko sila. Ang isa sa 5 Poison Divine Cult expert ay umungol at agad na tumalikod para maningil. Sa kasamaang palad, ang taong ito ay tumakbo sa bibig ng kaaway. Sa isang palitan lamang, agad siyang pinatay ni Old Shu. Pagkatapos, si Yezuan, na nasa di kalayuan, ay nagpadala ng ilang Void Flame Sword Ripples, na pinawi ang kanyang kaluluwa. Pumunta ka. Nakita ito ng 4th level Undying Soul Realm expert at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Agad siyang umungol. Ang apat na iba ay tumigil sandali, pagkatapos ay lahat ay sumugod patungo sa old tree at ang dalawa pa. Upang makaligtas sa nakalalasong fog, at upang mapatay ang mga kalaban na mas mataas sa kanilang antas, dapat silang mula sa 100 Beasts Realm. Bagamat hindi nila alam kung paano sila makakaligtas sa makamandag na ulap, malalaman nila ito hanggat nahuli sila at nagtatanong. Gayunpaman, hindi napigilan ng apat na ikatlong antas na eksperto sa Undying Soul Realm ang Old Tree at ang dalawa pa. Nang magkausap sila, isa pa ang napatay. Sa pagkakataong ito, ang pang-apat na antas na eksperto sa Undying Soul Realm ay hindi maupo at nagpasyang personal na kumilos. Ngunit sa oras na ito, shoo, 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 sunod-sunod na tunog ang bumasag sa hangin. Huminto ang figure ng eksperto, pagkatapos ay mabilis niyang iniwasan ang hindi nakikitang sword chi. Lumingon siya at nakita niya ang isang binata na papalapit sa kanya. Ang hindi kapanipaniwala ay ang binatang ito ay nasa ika-9 na antas lamang ng Undying Soul Realm. Ano ang mali sa mundong ito? Mabuti na lang na ang isang 9th level Undying Soul Realm brat ay makakaligtas sa nakalalasong fog, ngunit talagang naglakas loob siyang harangin ang isang 4th level Undying Soul Realm expert. Ito ay 4 na antas sa itaas niya. Ako ang kalaban mo, mabagal na sabi ni Yezuan. Masobrahan mo ang iyong sarili. Ang pang-4 na antas na eksperto sa Undying Soul Realm ay nagpakawala ng mahinang sigaw at direktang sumugod kay Yezuan. Nag-aalala siya kung paano mabubuhay ang isang tao sa nakalalasong fog. Nagkataon namang may kaharap na walang pananampalataya. Hanggat nahuli niya siya at pinilit na maging isang mananampalataya, pagkatapos ay malalaman niya ang sekreto ng kaligtasan sa sakit sa nakalalasong fog. Nakalulungkot na hindi dapat pabayaan si Yezuan. Bagamat medyo mahirap ang paghamon sa 4 na antas sa itaas niya, ang kanyang misyon ay antalahin lamang ang taong ito ng 1 o 2 segundo. Ito ay hindi masyadong mahirap. Sa orihinal, ang pang-4 na antas ng eksperto sa Undying Soul Realm ay naisip na maaari niyang makuha si Yezuan sa isang iglap, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay walang muwang. Si Yezuan ba ay nasa ika-9 na antas lamang ng Undying Soul Realm? Kahit na mayroon siyang Eye of Space, sa ilalim ng mga pangyayari na may pagkakaiba sa 4 na antas, dapat siyang patayin kaagad. Napakabilis, 2 segundo ang lumipas, at ang 3 Undying Third Layer na 5 Poison Divine Sect expert sa di kalayuan ay napatay lahat. Nang makita ito, biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan at binuksan ang isang walang laman na pinto sa harapan niya. Shoo, shoo, shoo. Ang old tree at ang dalawa pa ay nagmamadaling lumabas sa walang laman na pinto at nakipag-away sa ika-4 na antas na eksperto sa Undying Soul Realm. Damn it!
Ang eksperto ng Five Poison Divine Sect ay nagmura at tumingin sa malayo. Sa di kalayuan ay ang Five Poison Beast, ngunit sa oras na ito, hindi ito gumagalaw, na parabang nakatulog ito ng mahimbing. Kasunod ng tingin ng eksperto, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at sa susunod na sandali, ang kanyang puso ay nanginig ng husto. Ang Five Poisons Beast na ito ay hindi natutulog, ngunit nag-ovulate. Kung mag-reproduce ang Five Poison Beast, ano ang mangyayari? Nagulat si Yezuan. Sa Eye of Revelation, nakita niya na mayroon ng ilang puting itlog sa ilalim ng malaking puwitan ng Five Poison Beast. Sa mga itlog ay may maliit na 5 lason na hayop. Nagkataon lang, habang down ka, kukunin ko ang buhay mo. Hindi nagsalita si Yezuan at direktang tumalikod at sumugod patungo sa Five Poison Beast. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng eksperto ng 5 Poison Sect. Nang gusto niyang humabol, pinigilan siya ng Old Tree at ng 2 pa. Kabanata 1588. Sa kabutihang palad, ang ekspertong ito mula sa Five Poison Sect ay hindi isang ordinaryong 4th grade Undying Soul Realm expert. Naabot na niya ang rurok. Kung hindi, napahamak siya. Gayunpaman, kahit na, hindi siya maaaring kumapit ng matagal. Napakabilis, nilapitan ni Yezuan ang Five Poison Beast at inatake ng walang pag-aalinlangan. Whoosh! 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 Ang mga streaks of void flame sword waves ay dumaan patungo sa mga itlog ng insekto. Gayunpaman, ang Five Poison Beast ay hindi nanunood ng mga anak nito na mamatay bago sila ipanganak. Tumalikod ang ahas at ginamit ang mga pang-ipit nito para harangan ang pag-atake ni Yezuan. Ang Five Poison Beast ay hybrid ng scorpion, snake, centipede, toad, at spider. Hindi ito madaling harapin. Sa kasamaang palad, si Yezuan ay may isa pang panlilinlang sa kanyang manggas. Ang mga pincer ay medyo matigas, ngunit maaari mo bang harangan ang paglipat na ito? Kumikislap ang mga mata ni Yezuan nang i-activate niya ang Eye of Space. Swish! Isang malutong na tunog ang umalingaw habang napunit ang isang spatial crack sa lugar ng mga itlog ng insekto. Sa isang iglap, naputol sa kalahati ang mga itlog ng insekto na mahigit 10 metro ang taas. Ang itaas na kalahati ay nahulog sa spatial crack at nawala. Hiss! Nang makita ng 5 lason na hayop na ang mga anak nito ay namatay na lahat bago sila isinilang, ito ay umungal ng galit sa langit. Sa kasamaang palad, hindi nito alam kung ano ang Eye of Space at hindi alam kung paano umiwas. Panoorin mo kung paano kita. Hiniwalayan. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan habang patuloy na kumikislap ang malamig na liwanag habang ina-activate niya ang Eye of Space. Swish! 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 Ang mga malulutong na tunog ay umalingaw habang ang Five Poison Beast ay pinaghiwa-hiwalay, ngunit hindi pa ito patay. Dahil sa pagkakaiba ng kaharian, hindi makita ni Yezuan ang Five Poison Beast. Gayunpaman, alam niya na dapat mayroong mahinang punto sa katawan ng Five Poison Beast. Nahanap na, ginamit ni Yezuan ang Eye of Revelation at sa wakas ay natagpuan ang mahinang punto ng Five Poison Beast. Isa itong purplish-black Five Poison Pearl. Sa sandaling lumitaw ang Five Poison Pearl na ito, diretso itong nabasag sa 2 hati sa pamamagitan ng puwang, at nawawala rin ang kalahati. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog, na nagpapatunay na ang Five Poison Beast ay patay na. Mayroon pa ring pagkakaiba sa pagitan ng Indestructible Heaven-reaching beasts at ng mga tao. Mga hayop na inaabot ng langit na may hindi nasisirang langit inaabot ang mga hayop na may katawang hindi nasisira. Kung hindi siya mamamatay, maaari niyang gamitin ang Undying Blood Essence para ibalik ang kanyang pisikal na katawan. Kapag siya ay namatay, ang kanyang kaluluwa ay agad na mawawala. Kahit na ito ay isang Undying Soul Realm Heavenly Beast, ang kaluluwa nito ay mawawasak sa kamatayan. Kaya naman, hindi na kailangang gumawa ng anuman si Yezuan. Sa halip, pinalakas ng elehiya ng mga kaluluwa ang kanyang lakas. Nang makita ng natitirang eksperto ng Five Poison Divine Sect ang Five Poison Beast na bumagsak, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Ang bawat isa sa Five Poisons Beasts ay nilinang gamit ang milyon-milyong mga handog at hindi mabilang na mga materyales sa langit at mga kayamanan sa lupa. Paano sila mamatay ng ganun-ganun lang?
Galit na galit siya, ngunit wala siyang magawa. Sa halip, siya mismo ang mamamatay. Sino ka? Ang 4th degree Undying Soul Realm expert na ito ng 5 Poison Divine Sect ay hindi malaman kung saan nanggaling si Yezuan at ang iba pa. Sa kasamaang palad, hindi handa si Yezuan na sagutin ang tanong na ito. Pagkaraan ng 3 segundo, ang kanyang ulo ay pinutol ng Ghost Dome Great Emperor, pagkatapos ay sumabog ng Old Tree. Sa wakas, ang kanyang kaluluwa ay nabura ni Yezuan. Sa 5 Poison Beast, 4 na lang ang natira. Itong 5 Poison Beast ay maaaring mangitlog. Ang mas maliliit ay dapat na makakalat din ng Poison Mist. Ngunit sa pagkakataong ito, kahit ang Cat Ancestor ay pinakilos na. Ang 4 na iba pang 5 Poison Beasts ay hindi dapat maging problema. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Napunit niya ang hangin at bumalik sa hanay ng transportasyon mula sa araw na iyon. Ang kanyang plano ay pumatay muna ng 5 Poison Beast, pagkatapos ay pumasok sa 5 Poison Territory. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay ang Sky Spider Sect. Ang 100 Beast Region ang responsable sa pagharang sa 5 Poison Beasts at pagpigil sa pagkalat ng Poison Mist. Para naman kay Yezuan, papasok siya sa teritoryo ng kalaban at maghahanda na bunutin sila. Hindi nagtagal, bumalik siya sa 5 teritoryo ng Lason. Noong nakaraan, siya ay itinaboy sa 5 teritoryo ng Lason. This time, nandito siya para maghayganti. Mayroon lamang 5 sekta sa 5 Poison Territory. Sila ay ang Golden Toad Sect, ang Sky Spider Sect, ang Thousand Feet Sect, ang Thulwism Society, ang Snake Shadow Palace, at ilang iba pang pamilya. Gayunpaman, ang 5 sektang ito ay may maraming sangay. May sangay ng Thulwism Society sa gilid ng 5 Poison Territory. Agad na sumugod si Yezuan. Sa daan, nakatagpo siya ng maraming eksperto na gustong pumasok sa 100 Beast Region. Gayunpaman, nang walang pagbubukod, lahat sila ay pinatay niya. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa sangay ng Thulwism Society. Huwag kang mag-iiwan kahit isa. Patayin mo. Ipinatawag ni Yezuan ang 3 miyembro ng Old Tree na nagmamadali. Ang pinuno ng sangay ng Thulwism Society na ito ay nasa Undying Soul Second Realm lamang. Hindi man lang niya napigilan ang isang suntok sa matandang puno. Natural, kailangan niyang pasanin ang bigat ng pagkawasak ng kanyang sekta. Si Yezuan ay kasalukuyang nasa Undying Soul 9th Realm. Nais niyang maabot ang pinakamataas na limitasyon ng halaga ng kanyang layunin sa pagpatay minsan sa larangang ito. Matapos ang ilang beses na pagpapalitan ng mga Dev-R Point, hindi ganoon kadaling maabot ang pinakamataas na limitasyon ng halaga ng kanyang layunin sa pagpatay. Imposibleng maabot ito ng walang pagpatay. Kaagad, ang sangay ng Thulwism Society na ito ay nagsimula ng isang paghahari ng takot. Wala pang 1 minuto, patay na lahat ang 10,000 tao sa branch. Hindi lamang nakakuha si Yezuan ng malaking halaga ng killing intent value, nakatanggap din siya ng maraming Elegy of Souls buffs. Sa huling beses na ginamit niya ang Death's Gaze 2 beses sa isang hilera, ang Elegy of Souls buff ay direktang nabawasan sa 40%. Gayunpaman, ngayon, malamang na mabilis niyang makabawi. Matapos sirain ang sangay na ito ng Thulwism Society, mabilis na umalis si Yezuan. Nahati sila sa 3 grupo at nakahanap ng isa pang branch sa wala pang kalahating araw. Sa pagkakataong ito, ito ang sangay ng Golden Toad Sect. Ang sangay na ito ng Golden Toad Sect ay katulad ng dating sangay ng Thulwism Society. Wala pang 1 minuto, nawasak ito ni Yezuan. Bagamat 4 lamang sila, at isa sa kanila ay isang piercing heaven weapon, ang pamamaraan ng Ghost Dome Great Emperor ay talagang napakalakas. Ngayong ang Ghost Dome Great Emperor ay nasa Undying Soul Second Realm, ang mga namatay ay bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kalooban ng kamatayan. Kung siya ay pumatay ng isa, magkakaroon ng isang mas kaunting kaaway, at isa pang tao sa kanyang panig. Ang kakayahang ito ay talagang nakakatakot. Pagkatapos, mabilis na umalis muli si Yezuan. Sa pagkakataong ito, gusto niyang gumala sa buong 5 Poison Realm at sirain ang lahat ng sangay. Sa wakas, bubunutin niya ang 5 Poison Sect para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Ang mga eksperto ng 100 Beasts Region ay may kalahating buwang halaga ng antidote sa kanilang yin at yang rings.
Gayunpaman, hanggat napatay ang 5 poison beast, ang lason na fog ay kanilang ikakalat, kaya hindi nag-alala si Yezuan. Sa oras na ito, nakarating na siya sa harap ng isang teleportation formation. Sa loob lamang ng 2 araw, sunod-sunod na winasak ni Yezuan ang 5 sangay ng 5 poison sect. Napakabilis lang noon. Ang mga kalapit na sangay ay nawasak lahat, kaya kailangan niyang mag-teleport palayo at hanapin ang kanyang susunod na target. Gayunpaman, papasok na siya sa palasyo ng teleportasyon. Whoosh! Biglang nag-activate ang teleportation formation. Sa pagkakataong ito, may nag-teleport. Nang makita ito, agad na naging alerto si Yezuan at ang iba pa. 99% ng mga taong nag-teleport ay mula sa 5 poison sect. Makalipas ang ilang segundo, tumigil ang teleportation formation. Kabanata 1589, F***6, 5 Poison Beast. Nagulat si Yezuan. Sa pagkakataong ito, mayroon talagang 5 lason na hayop, at 3 sa kanila ang magkasunod. Bilang karagdagan, mayroong maraming mga eksperto ng 5 poison sect sa tabi ng 5 poison beasts. Mayroong 3 eksperto sa Undying Soul Realm, higit sa 10 eksperto sa Undying Soul Realm, at daan-daang eksperto sa Undying Soul Realm. Kahit na nandito ang Cat Ancestor, kailangan niyang mag-ingat. Gayunpaman, hindi natakot si Yezuan. 3 5 poison beasts, 3 eksperto sa Undying Soul Realm. Ito ay isang malaking halaga ng pagpatay na layunin at pagpapahusay para sa kanya. Ghost Dome Great Emperor, Undying Soul Realm. Maaaring shocks the heavens, Sword Storm. Pagpatay ng pista. Ang reaksyon ni Yezuan ay napakabilis. Pagkalapag pa lang niya ay umikot ang utak niya at nagdesisyon. Patayin. Bago pa makapag-react ang mga tao sa Transfer Palace, ang mga dugong espada ay tumagos. Ano? Nagulat ang 3 nangungunang eksperto. Hindi nila inaasahan na may tambangan sa kanila sa Transfer Palace. Ano ang nangyayari? Halos kaagad, kakaunti na lang ang natitira sa Transfer Palace. Maliban sa 3 eksperto sa Undying Soul Realm at sa 5 Poison Beasts, iilan na lang ang natitira na mga eksperto sa Undying Soul Realm. Para sa iba, ang kanilang mga ulo ay natusok lahat ng unang alon ng mga espadang dugo. Daan-daang mga kaluluwang gumagala ang nakatambak sa Transfer Palace. Matapos ang Undying Soul Realm at ang pagpapahusay ng Killing Fist, ang Sword Storm ay napakalakas. Pagkatapos ng 2 round, ang 3 5 Poison Beast na lang ang natira. Sa pagkakataong ito, maging ang 3 eksperto sa Undying Soul Realm ay patay na. Kung hindi dahil sa malakas na depensa ng 3 5 Poison Beasts, namatay na sana sila sa alon na ito. Gayunpaman, tiyak na hindi sila makakaligtas sa ikatlong round. Whoosh whoosh whoosh. Matapos mo alis ang mga espada ng dugo, diretsyong nahulog ang 3 5 lason na hayop. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Ding, tumaas ang killing intent ng host. Pagkatapos, mabilis na sumugod si Yezuan sa Transfer Palace at ginamit ang Eye of Revelation para makuha ang mga kaluluwang gumagala. Pagkatapos, patuloy na ginamit ng kanyang doppelganger ang Void Flame Sword Wave para umatake. Sa pagkakataong ito, kumita siya ng malaki. Hindi nagtagal, ang mga gumagala na kaluluwa sa Transfer Palace ay nalinas lahat at naging Elegy of Souls, Enhancement. Sa oras na ito, tumaas ang Elegy of Souls sa 49%, halos 50%. Sa pagkakataong ito, ang sigla ng 5 Poison Sect ay lubhang masisira. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Sinulyapan niya ang attribute panel at natuklasan na umabot na sa 4/5 ang kanyang layunin sa pagpatay. Ang pagpatay sa mga tao ay maaaring makakuha ng killing intent points, ngunit huwag kalimutan, ito ay hindi lamang ang paraan upang makakuha ng killing intent points. Ang paglamon ng mga armas na napatay ay maaari ding gawin. Minsan, ang pagpatay sa layunin ng pagpatay ng slaughter weapon, pagpatay sa layunin ng pagpatay ng killing beasts, o pagpatay sa mga eksperto sa Killing Soul Realm. Teleport. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Pagkatapos, nagkaroon muna siya ng Old Shoe Teleport. Matapos makumpirma ang paligid, sumunod naman siya. Noong una, inakala ni Yezuan na ang 5 Poison Divine Sect ay nag-alaga lamang ng 5 Poison Beasts,
ngunit hindi niya inaasahan ang 3 pang lilito. Tuldok 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 tuldok. Sa ganitong paraan, ang 5 Poison Sect ay maaaring walang kasing daming eksperto gaya ni Ziyang Xian, ngunit para kay Yezuan, ito ay isang minsan sa buhay na pagkakataon. Ngunit bago pumunta sa 5 Poison Sect, kailangan munang taasan ni Yezuan ang kanyang layunin sa pagpatay sa pinakamataas na limitasyon. Sa sumunod na 3 araw, ginawa niya ang gusto niya sa 5 Poison Territory, na sinisira ang halos 10 sekta. Ang 5 Poison Sect ay dumanas ng matinding pagkalugi. Pagkalipas ng 3 araw, naibalik ang cooldown ng Blade Storm. Kasabay nito, ang kanyang layunin sa pagpatay ay sa wakas ay umabot muli sa pinakamataas na limitasyon. Ding! Umabot na sa upper limit ang killing intent ng host. Gusto mo bang palitan ito ng DevR points? Oo. Ding! Na-clear na ang killing intent. Nakuha ng host ang isang DevR point. Ngayon, mayroon ng 7 DevR points si Yezuan. 2 puntos na lang ang kailangan niya para pagsamahin ang 2 battle bloodlines. Sa katunayan, maaari niyang bawiin ang ilan sa kanyang mga kasanayan ngayon, ngunit hindi siya nagmamadali. Bukod dito, ang mga kasanayan ng Old Tree at Ghost Dome Emperor ay kapaki-pakinabang, kaya hindi na kailangang bawiin ang mga ito. Paano kung sila ay kapaki-pakinabang sa hinaharap? Matapos maabot ang pinakamataas na limitasyon ng kanyang layunin sa pagpatay, hindi tumigil doon si Yezuan. Matapos patayin ang napakaraming tao, sapat na ang mga bagay na nakolekta niya para makalusot siya. Ding! Nakalusot ang host. Ang kasalukuyang level ay Undying Soul Stage 1. Ding! Nasira ang espiritu ni Hui Jin. Ang kasalukuyang antas ay Undying Soul Stage 3. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang kasalukuyang level ay Undying Soul Stage 3. Ding! Nakalusot na ang Ghost Dome Emperor. Ang kasalukuyang level ay Undying Soul Stage 3. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification ng system. Ngayon, may sapat na lakas si Yezuan para gawin ang gusto niya sa 5 Poison Territory. 5 Poison Sect, maghanda para mamatay. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Pagkatapos, direkta niyang ginamit ang teleportation formation. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangan ang matandang puno para masubaybayan ang daan. Kahit na ang mga sect leader ng 5 Poison Sect ay nasa kabilang panig ng teleportation formation, hindi siya natakot. Hua! Nagsimulang gumana ang teleportation formation. Pagkaraan ng ilang segundo, dumating si Yezuan sa kanyang destinasyon. Ang teleportation formation na ito ay humantong sa paligid ng 5 Poison Sect. Tinansya ni Yezuan na aabutin ng halos 1 araw bago makarating sa 5 Poison Sect. Kahit na ginamit na niya ang Blade Storm sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi mahirap para sa kanya na direktang pumatay sa kanyang paraan sa 5 Poison Sect. Kaagad, sumugod siya patungo sa punong tanggapan ng 5 Poison Sect. Ang punong tanggapan ng 5 Poison Sect ay katulad ng City of Beasts sa 100 Beast Territory. Binubuo ito ng Golden Toad Sect, Sky Spider Sect, Thousand Feet Sect, Evil God Society at Snake Shadow Palace. Doon din nanirahan ang mga leader ng sekta ng 5 Poison Sect. Sa pagkakataong ito, na-trigger ni Yezuan ang ika-5 round ng Chain Random Mission, na pumatay sa mga sect leader ng 5 Poison Sect. Gayunpaman, kung sino man sa kanila ang wala sa 5 Poison Sect, ito ay magiging mahirap. Sana nandito kayong 5, then, I can kill all of you in one swoop. Habang nasa daan, hindi maiwasan ni Yezuan na isipin ito. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 araw at kalahati. Matapos ang panahong ito ng pagmamadali, sa wakas ay dumating si Yezuan sa 5 Poison Sect. Sa oras na ito, tinatago ni Yezuan ang kanyang aura at nagtatago. Mayroong kabuuang 5 pasukan sa punong tanggapan ng 5 Poison Sect. Ang Sky Spider Sect, ang Golden Toad Sect, ang Snake Shadow Palace, ang Thuism Society, at ang Thousand-Legged Sect ay may tig-1 pasukan. Sa katunayan, ito ay punong tanggapan lamang ng 5 paksayon na pinagsama. Gayunpaman, sa oras na ito, sarado ang punong tanggapan ng 5 Poison Sect. Walang lumabas, at walang pumasok. Nagsimulang kumalat ang kakaibang kapaligiran. Ito ay kakaiba.
Ginamit ni Yezuan ang kanyang Eye of Revelation para i-scan ang lugar mula sa malayo. Gayunpaman, dahil sa distansya at proteksyon ng formation sa labas ng punong tanggapan ng Five Poison Sect, hindi niya makita ang loob. Sa katunayan, nakarating na si Yezuan sa Five Poison Sect kalahating araw na ang nakalipas. Nilaibat niya ang Five Poison Sect at nalaman niyang sarado ang 5 pasukan. Ang Old Tree at ang iba pa ay nagbabantay sa 3 sa mga pasukan, ngunit wala silang nakitang lumabas. May kakaiba, Kabanata 1590, maaaring ang Five Poison Sect ay nagsasagawa pa rin ng isang sakripisyo upang linangin ang 5 lason na hayop. Nagtaas ng kilay si Yezuan habang nag-flash sa kanyang isipan ang ideyang ito. Bago pa niya matuloy ang pag-iisip, biglang bumukas ang pinto sa harapan niya. Ito ang pintuan ng Thuluism Sect. Dagandong, bumukas ang pinto at lumabas ang isang grupo ng mga martial artists. Ang kanilang mga kaharian ay hindi mababa, hindi bababa sa Undying Soul Realm. Ang mas malakas ay nasa Undying Soul Realm. Bilang karagdagan, mayroong 35 lason na hayop. Tulad ng inaasahan, nang makita ito, naniwala si Yezuan na tama ang kanyang hula. Ang Five Poison Sect ay talagang nililinang ang 5 Poison Beasts at ipinadala sila sa 100 Beast Territory upang pabilisin ang pagkalat ng Poison Fog. Kung ang dugo ni Yezuan ay hindi nakapag-detoxify ng lason, ang 5 Poison Beasts ay sapat na upang patagin ang buong 100 Beast Territory. Naisip ni Yezuan na ang mga eksperto sa 100 Beast Territory ay inalerto ang kaaway at ipinadala ang balita pabalik sa 5 Poison Sect. Iyon ang dahilan kung bakit ang Five Poison Sect ay patuloy na nagpapadala sa 5 Poison Beasts upang sumali sa labanan. Dahil iyon ang nangyari, hahayaan sila ni Yezuan na mamatay sa kalagitnaan. Ang pangkat na ito ay katulad ng koponan sa Teleportation Palace. Pareho silang may 3 eksperto sa Undying Soul Realm. Kung ang bawat isa sa 5 Poison Beasts ay mayroong Undying Soul Realm expert sa kanilang tabi, kung gayon magkakaroon ng 11 sa kanila. Ang lakas ng Five Poison Sect ay halos kapareho ng City of Beasts, kaya nahulaan ni Yezuan na hindi dapat maraming eksperto ang natitira sa Five Poison Sect. Ngunit ngayon, handa na si Yezuan na harapin ang grupong ito ng mga taong nagmamadali sa front line. Kung dati, natural na pipiliin ni Yezuan na maghintay hanggang sa malayo ang kalaban bago gumawa ng hakbang. Ngunit ngayong mayroon na siyang lakas, hindi na kailangang gawin iyon. Isang salita lang, patayin. Kaagad, ipinatawag niya si Old Shoe at ang 2 pa, at pagkatapos ay direktang sumugod upang patayin sila. Sino nandyan? Napansin ng eksperto sa harapan ng team ang isang hindi pamilyar na aura at agad na sumigaw. Sa oras na ito, nasa ilalim sila ng pader ng lungsod at hindi nakasara ang pinto, kaya kinailangan silang pigilan ni Yezuan na isara ang pinto. Kung hindi, kailangan niyang sirain ang array sa pamamagitan ng puwersa. Sa kabutihang palad, ang lumang puno, na tumawid sa ikatlong yugto ng Undying Soul Realm, ay napakabilis na kaya niyang lumipad at pumatay sa kanyang paraan sa pagbuo ng kaaway. Nang maramdaman ng grupong ito ng mga eksperto ang hindi pamilyar na aura sa koponan, agad silang nabuhayan ng loob. Maraming tao ang hindi man lang nag-isip bago maglunsad ng pag-atake. Shoo, shoo. Shoo! Hindi mabilang na mga sonic boom ang maririnig. Sa harap ng mga pag-ataking ito, ang Old Tree ay walang pakialam at direktang gumamit ng isang kasanayan. Raging Inferno Cover. Ang Raging Inferno Cover ay isang napaka-praktikal na kasanayan. Ngayon na ang Old Tree ay nakalusot na sa ikatlong yugto ng Undying Soul Realm, ang mga defensive na kakayahan ng Raging Inferno Cover ay napakalakas. Naabsorb ng Raging Inferno Shield ang lahat ng pag-atake mula sa nakapaligid na daan-daang tao. Pagkatapos, sumabog ang Raging Inferno Shield. Bang! Ang Raging Inferno Dome ay sumabog, at ang lahat ng mga tao sa paligid ng Old Tree ay nagkapira-piraso, ang kanilang mga ulo ay sumabog. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang serye ng system notification ang tumunog sa isipan ni Yezuan. Ang pag-ataking ito ay direktang nagdulot ng pagkamatay ng mahigit 200 tao. Siyempre, ang karamihan sa 200 taong ito ay nasa pangalawa at unang antas ng Undying Soul Realm.
Mayroon lamang isang ikatlong antas ng Undying Soul Realm martial artist na napatay sa pagsabog. Aray, ang interspatial ring ko. Sa oras na ito, naalala ni Yeshua na hindi lamang ang mga taong ito ang namatay, ngunit maging ang interspatial ring ay natangay. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Raging Inferno cover ay napakahusay. Ang mga pader ng lungsod ay direktang nawasak, at ang pinto ay hindi na maisara. Sinamantala ang pagkakataong ito, ang Ghost Dome Great Emperor ay nagmamadaling sumugod. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng ilang beses, at ang lahat ng mga patay na tao na mas mababa sa kanya ay ginawang kanyang mga bangkay sa labanan. Sa isang iglap, ang 200 katao na namatay ngayon ay halos lahat ay nabuhay muli, maliban sa ikatlong yugto ng Undying Soul Realm. Gayunpaman, ang mga nabuhay na muli ay walang silbi dahil ang lakas ng matandang puno at iba pa ay hindi na tulad ng dati. Sa oras na ito, dumating ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen at nagsimulang pumatay. Mayroong 6 na 5 Poison Divine Sect expert sa ika-4 na layer ng Undying Soul Realm at 5 Poison Beast sa ika-4 na layer ng Undying Soul Realm. Gayunpaman, sa ilalim ng pagkubkob ng Ghost Dome Great Emperor at ng Old Tree, ang 6 na ika-4 na yugto ng Undying Soul Realm expert na ito ay napatay lahat sa wala pang 5 round. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Nakakuha si Yeshua ng maraming layunin ng pagpatay, at naroon din ang Elegy of Souls, Enhancement. Pagkatapos ng panahong ito ng pagpatay, ang Elegy of Souls, Enhancement ay umabot sa 55% na hindi masama. Dati, para patayin ang Young Lord of Poison Spider, hinayaan ni Yeshua ng Ghost Dome Great Emperor na gamitin ang Death Gaze ng 2 beses, na kumonsumo ng 10% ng enhancement. Sa oras na iyon, si Yeshua ay nadurog sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, naisip niya na maliban kung ito ay isang kritikal na sandali, hindi niya dapat gamitin ang Death Gaze. Pagkatapos, tinipon ni Yeshua ang mga samsam sa digmaan, at pagkatapos na dumami ang kanyang cultivation, mabilis siyang pumasok. Bagamat hindi malaki ang paggalaw dito, sa napakaraming aura na hindi umaalis sa 5 Poison Divine Sect, imposibleng hindi mapansin ng 5 Poison Divine Sect. Sa sandaling ito, napatay na ni Yeshua ang kanyang paraan sa 5 Poison Divine Sect. Sa kanyang pambihirang espiritual na kahulugan, nalaman niyang walang gaanong tao sa 5 Poison Divine Sect. Ito ay maaaring ilarawan bilang napakakaunting. Gayunpaman, sa malayong kalangitan, may kakaibang enerhiya na tumataas. Pumunta ka. Hindi nagsalita si Yeshua at direktang sumugod sa gitna. Sa daan, may ilang eksperto ng 5 Poison Divine Sect, ngunit lahat sila ay mga eksperto sa first at second stage Undying Soul Realm. Bago sila makapag-react, hinarap sila ng Old Tree at ng Ghost Dome Great Emperor. Si Yeshua ay walang nakitang isang Undying Soul Realm na disipulo ng 5 Poison Divine Sect. Pwede ba? Biglang may pumasok sa isip ni Yeshua. Bagamat ang 5 Poison Divine Sect ay ang pinuno ng 5 Poison Realm, dapat mayroong maraming henyo sa ilalim nila. Bakit walang nag-iisang disipulo ng Undying Soul Realm? Maaaring ang mga alagad na ito ay ginamit din bilang mga sakripisyo. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang 5 Poison Divine Sect ay medyo masyadong malupit. Napakabilis, nilapitan ni Yeshua ang tumataas na enerhiya. Umaasa sa Eye of Insight, tumingin siya sa malayo at nakita niya ang isang itim na haligi ng liwanag na pumailan lang sa kalangitan. Si Yeshua ay agad na pumailang lang sa langit at tumalon sa kalangitan upang tingnan. Sa sumunod na sandali, nabigla siya. Sa tabi ng itim na haligi ng liwanag ay isang malaking hukay sa labas ng altar. Hindi mabilang na mga bangkay ang nakatambak sa loob, at maraming sakripisyo ang nakatayo sa labas ng hukay. Kabilang sa kanila ang mga taong nakasuot ng disciple robe ng 5 Poison Divine Sect. Pinalibutan nila ang malaking hukay at tumayo sa isang itinalagang lugar. Pagkatapos, biglang umalis ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan at hinihigop ng itim na haligi ng liwanag. Para sa kanilang mga bangkay, sila ay itinulak sa malaking hukay ng mga elder ng 5 Poison Divine Sect na may kapangyarihan ng all creations. Kasabay nito, may ilang malalaking figure na lumalangoy sa malaking hukay.
Sila ay kumakain ng mga bangkay at lumalaki pagkatapos kumain ng isang tiyak na dami ng mga bangkay.